guys, pupunta kami ngayon. Kukuha kami ng dayami. Ayan yung mga kasama ko. Anong pangalan mo, sir? Kiwi. Kiwi. Si Sir Jomar. Jomar. Sir, anong pangalan mo, sir? Nico, sir Nico. Nico. Ikaw ay Jason sir? po, Jason. Jason. Ikaw ay sir, Pogi? Jolly. Iyon eh. Tapos si team leader namin, si Sir Gilbert. Yan. Punta na kami doon. Kaya gagawin natin itong pang-pin. First day of training here in MCCR Dairy Farm located at Talavera, Nueva Ecija. At ito ang mga kasama ko, papunta na kami sa bukid para kumuha ng mga dayami para ipapakain mamayang gabi. Okay. No vlog. No vlog. Bye guys. Oh. Bye mo na. Bye. At shout out sa mga kasama ko dito sa training yan. Ang saya-saya nila. Pinahawak ko sa kanila yung camera. Enjoy na enjoy sila. Kuha kami ng mga dayami, pangpakain namin sa mga kalabaw. Ayun din kasi ang isang kinakain nila. And nandito pala ako sa MCCR Dairy Farming kay Sir Michael Pascual. And kukunin namin itong mga dayami kasama itong mga pagagwapo kong kasama. Para siyang ano, no? Yung 360. Oh, ito ang buhay namin dito sa trainee guys. Kaya tis-tis muna. Gagawin din namin to sa in the future eh. Kaya dito isasanayin na namin mga katawan namin. Yan karabe po. Lager ya, kanu. Ano ya, kapagpangan po. Ano pang pangan kasi kapangpangan. Tayo naman, Ilocano. Ano? Tingin natin. Ano? Picture kayo. Kapangan. Pangasinan. Pate. Mindanao. What's up guys? New Zealand. Welcome to New Zealand. Welcome to New Zealand my friends. Water break muna tayo guys. Pakainit. And makati din. Kahit pa paano. And nag-enjoy mga kasama ko. Ayun nyo pa? Wala na. After natin maglagay ng mga dayami guys. Yan. Lagyan natin sa lalagyan. Ipupunta na natin sa farm. Full force pa kami. Para matali lang. Ako taga video lang. Approximately 10 hours later. At sa umaga naman guys ay tayo maglilinis ng mga buffalo and yung mga bahay nila. Tapos paliliguan na rin natin para ready sa milking. At dito nagdi-discuss si Sir Michael ng isang topic bago namin impusahan ang milking process. Suhe eka, sa madalit salita, suhe or suwe. Yun, difficulty of calving, yun yung dystocia. Siguraduhin ba natin tama yung posisyon? Kung halimbawa, ano ba yung tamang posisyon? Nauuna yung dalawang paa. Paano naman natin pag malalaman kung hindi dalawang paa pala yung nauna, yung hulihang paa? Pansinin natin, ito yung parang ganyan lang yung kuko ng kalabaw o ng bulo. Pag nakaganon yung kuko sa ilalim, nasa unahang paa yung palabas. Baka hulihang paa palabas pala, nakapatihaya naman yung nakapaganon. Pansinin niyo yung hulihang paa nila. Yun. Siyempre, pag lalabas yan, halimbawa, ito yung pepe ito yung pepe, siya ay nakapasahod na gano'n. Pero kung pag gano'n yan, harapan yun. Yun, pag sininyo yung dalawang paa sa hulihan, ayun. Kung lalabas yan, hindi naman siya nakapatingalay. Ang mauuna sa rin ni Uno. Oo, paa muna, dalawang paa. Kung isang paa lang ang nauna, ay kailangan iayos, kuhanin yung isang paa para magkasabay. After ng discussion guys, mag-milking na yung grupo namin. Itong una, yung alphabet last. So, 2, 4, 6, 8. 8 na kalabaw. Ginawa pala nila kasi kadadating ko lang. Sir, anong tawag dito sa milking machine natin? Portable milking machine lang ito, 2 bucket. Merong single bucket na portable na isa lang na kalabaw ang pwedeng gatasan. Ito naman, pwedeng dalawang kalabaw o baka ang magkasabay na gatasan. Portable milking machine, 2 bucket. O sige, makinig pare-parehas.
Kahit hindi assistant. Ito din, interesado ko dito. Kahit assistant, makinig para hindi tayo masyadong maingay at hindi masyadong ma-stretch yung mga kalabaw natin. Bali, ang practice sa farm natin, pakikita natin yung milking process o process of milking step by step. Milking process tayo. Una ay siguraduhin nating ready ba yung ating milking machine. Tapos, nagbibigay tayo ng concentrate o ng soya pulp para may kinakain yung ating mga gagatasan. Mag-focus sila, mabawasan ng konti stress nila at sila ay hindi ganong magwala o masyadong malikot pag sila ay nasanay ng kumain dyan. Itong ating milking machine ay ito ang portable milking machine 2 bucket. Portable, hindi ito yung maramihan na nakikita nyo. Tapos, ito ay pang 2 kalabaw lang o baka ang pwedeng isa lang, 2 bucket. Ito yung milk bucket na pwedeng lagyan ng gatas nung magkabilang kalabaw na gagatasan. Tigisa sila ng pulsator. Ito, pulsator. Ang tawag dito ay pulsator. Ang tawag dito ay cluster. Ang tawag naman dito ay teats cup. Itong ganito, teats cup, yung buong hawak natin na to. Pero yung nasa loob niyan, yan ay rubber lang. Yun yung milk liner. Hanggang dito, milk liner ang tawag niyan. Milk liner yan. Ito naman yung motor niya, electric motor. Pwede naman ding di gasolina, pwedeng diesel ang motor. Tapos ito yung vacuum tank, yung ponduhan ng hangin. Ito naman yung pressure gauge ng hangin. Ayan. O yan lang naman yung mga gamit. Ito namang kulay puti na to. Dito dumadaan yung gatas. Galing dito sa milk liner, galing sa suso, dadaan dito sa milk liner. Dadaloy dito yung gatas sa puting yung nakikita niya to, transparent yung kulay niya. Diyan bumabagsak ngayon yung gatas dito sa bucket. Milk hose pala ito. Ito naman ay vacuum hose, lahat ng kulay itim. Ay, itong itim na to, ito. Walang dumadaang gatas dito ha. Walang dumadaang gatas dito at saka gatas dito. Dunadaanan lang ng gatas ay itong malaking hose na kulay puti ba ito? Ayan, yan. Ayan lang. Tapos siguraduhin natin yung makina ba natin bago tayo magpapasok ng mga buffalo o mga kalabaw na gagatasan ay i-check natin. Ang pagpapaandar niyan galing sa 0, lalagay natin sa 1. Huwag na natin iikot ng mahabang ganun, kundi dito lang natin tatapat. Ito yung pantapat natin kung nasa nakikita yung tornilyo. Yun, tama siya. Kung i-off na natin, huwag na natin iikot ng mahaba. Dito lang din, balik lang natin. Ayun. Ngayon, pagka nakasalang na halimbawa yung mga baka o kalabaw, ay gagatas na tayo, paandarin na natin yung makina. Kung ito yung una nating sasawsakan ng milking machine, ito muna yung i-open natin. Ito yung vacuum o yung hangin. Yan. Salang na tayo ngayon dyan. Siguraduhin natin ito ay nakababa. Pag ito ay nakaangat na ganyan, naka-release na ganon, hindi hihigop, malalaglag lang itong teats cup. Siguraduhin natin nakalock. Ayun. Pagka ganyan, hihigop na yan. O yung isa naman ay sasalang natin dahil nag-ooperate na dyan sa kabila. Ganun lang din. I-open naman natin ito. Okay siyang ganyan. Tingnan natin, siguraduhin. Okay naman, saka natin isasalpak. Una na ngayon natapos. Kahit alin dyan, may unang matatapos. Paano natin matalamang wala ng gatas? Ito kasi ay hindi automatic. Hindi ito kusang bumibitaw. Ito ay kailangan natin tingnan yung gatas kung meron pa. Kung wala nang maagos na gatas dito papunta sa bucket, ibig sabihin wala nang nasisipsip na gatas. I-off muna natin itong naunang kalabaw na kung alin yung wala nang dumadaloy na gatas. O, ganyan lang. Huwag nating papatayin yung makina dahil ginagatasan pa yung isa. O, ngayon, kung natapos na yung isa, wala na rin gatas na maahon, ay isara na rin natin ito. Dahil wala naman ang ginagatasan, pwede na natin siyang isero uli o iyok. Ayun, o panibagong set na naman tayo ng kalabaw. Bawat group kasi may ina-assign na milking assistant, kaya sila muna ang mag-milking process by schedule kasi guys, kaya ayun, sa susunod pa tayo. Yung laway ng bulok. Ayan, siguraduhin lahat. Pero kung sumayad na, pwede nyo nang hindi na ganun. Pero sa una, pag nakalayo yung ating towel, saka bignilaan yung ganun, nakikiliti rin dyan, nagugulat din sila. Ayan. Stripping, ako muna mag-i-strip. Obserbahan natin yung gatas, baka may mastitis daw. Meron daw kasing mastitis na clinical, nakikita ka agad. Ayan. Maganda naman, wala siyang pamumuo, wala siyang ibang kulay.
Kaya natin pinaghihiwa-hiwala yung buga para maobserbahan natin. O yan, magaganda o. Sabihan. Sige, okay na yan. Meron na natin dalawin. Makikita dyan kapag After milking process, tayo naman ay magpapakain. Pagkatapos gamitin ng milking machine ay lilinisan naman natin ito para ma-disinfect lahat ng mga naiwang milk. At ayun guys, ito ang first day of training namin, kaya salamat sa panonood. Thank you!